good morning po sa ating lahat. So, ayan. So, sino po rito, mga naka-attend po sa ating National Conference 2020, magsabi ng Amen. Amen. So, yun. So, lahat po tayo, I hope na talagang meron po tayo na baon, na nauwi, and na talagang nag-strike po sa puso natin habang po tayo ay nanonood ng National Conference. So ngayon naman po, it's Sunday, another day po para po pasalamatan po natin ang Panginoon, para po magtipon-tipon tayo, para magpuri sa Panginoon. So share ko lang po yung favorite na natutunan ko po kay Pastor Art Sepulveda po, no? So sabi niya po rito, a visionary must not be silent, diba? So sabi niya po rito, we must not be silent. So this time of pandemic, this time na meron po tayong kinaharap or magkakalayo po tayo, pero diba po alam po natin na even if nasa gitna tayo ng pandemic, God is still good. So this is the opportunity po, this is the moment po para po hindi tayo tumahimik. So today po, let's not stay silent and i-declare po natin yung kabutihan ng Panginoon, for this is the time to worship po. Together, let's worship the Lord with all our hearts, with all our minds. No, wag po natin pansinin yung emotions natin, kundi mag-focus po tayo sa Panginoon natin. So, amen po ba? So, excited na po ba tayo? So, before we start po, let's all pray. Let's close our eyes, bow our heads po. Ayun po. So, Heavenly Father God, Lord, we thank you. We magnify you, O God, Lord, for your goodness. And Lord, today, we will not stay silent, Panginoon, in sharing your goodness, in declaring your words, in declaring, Panginoon, yung pagmamahal mo para sa amin. Lord, we thank you na talagang binigyan mo kami ng pagkakataon muli para magliyab, mag-init, Panginoon, Lord, sa aming buhay. Lord, sa pamamagitan ng National Conference, even, O God, Lord, sa mga celebrations na aming ginagawa every week, and even sa mga cell groups namin, Panginoon, you still and you continuously go, O God, Lord, to strengthen us, to encourage us, to give us joy, Panginoon. So Lord, today, as we gather together, alam ko po, Holy Spirit, nakasama mo kami, na ikaw ay kumikilos. And Lord, maging bangong handog nga po itong papurit sa salamat namin sa inyo. As we sing, O God, Lord, as we praise you, O God, Lord, sa pamamagitan ng pagkanta. Lord, hayaan mo, O God, Lord, na yung oras na ito and yung araw na ito, O God, Lord, we are ready for your fresh revelation, fresh mana, Panginoon, Lord, dahil every day, there is something new na may ginagawa ka sa buhay namin. Lord, we are ready, we are excited. Salita mo rin po, Panginoon, and even sa aming pagbibigay ng aming tithes and offerings, we thank you, O God, Lord, because in every aspect of our life, Lord, kumikilos ka. And Lord, we are here, O God, Lord, giving our time, our effort with you, for you, O God, Lord, because you deserve it, because we give back, Panginoon, kung ano yung binibigay mo muna sa amin. Ikaw yung unang nagbigay, O God, Lord, sa bawat pagpapalang binibigay mo sa amin, Lord. Lord, so today, O God, Lord, we will give our best in praising you, in worshiping you, and in magnifying you. I hope, O God, Lord, na ma-enjoy mo rin, Panginoon, yung pag-enjoy namin sa presence mo. In Jesus' name, we pray. Amen and amen, amen. So before po tayo mag-start, short announcement po, Lord, na invited po kayo next week, Lord, sa aming sa ating G12 monthly meeting. So we are encouraging you, sumali po kayo, no, para po magkaroon po tayo ng discussion, ng encouragement po with each other. So yung time and Zoom meeting po, update na lang po namin kayo. But we are excited na makasama po namin kayo next Sunday po. So yun po, thank you po, God bless. Let's enjoy this praise and worship service po. Yun po. So let's sing. Now is the time to worship. Yes, oh God. Hallelujah, we worship you, God. Lord, we will not be silent today. Lord, we are excited, oh God. Lord, and Lord, together we will gather and declare your goodness, Panginoon. We will worship you. Hallelujah. Come on, let's sing. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, once
It's for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Once and come, wag po nating sayangin yung pagkakataon. Fill your heart. Once and come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, yes, so God will meet you, God. Come. Lord, today, fall on us, Holy Spirit. Lord, we are desperate for you. We are desperate for your touch. We are desperate for a moment with you. Today, samahan mo kami, Holy Spirit, as we sing this song. Holy Spirit. Yes, so God, Lord, come to you. We love to worship. Come on, let's sing this song together from our hearts, guys. I love to worship you, my God. Yes. I love to worship you, my Lord, and see your spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. Yes, God. I love to worship you, my God. I love to worship you. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to
to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Sing it. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. And Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let us speak up. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, fall on us, Lord. Hallelujah. Fall on us, Lord God. Change our hearts, change our lives, Jesus. Oh Lord, we love you. Lord, we yearn for you. We long for you. Holy Spirit, fall on us, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito ang inyong lingkod, si Pastor Albert ko. Bumabati po sa atin ang isang mapagpalang umaga. At sa lahat po ng ating mga viewers sa ibang bansa, dito po sa Pilipinas, at sa iba't ibang probinsya ng ating pong bansa, magandang umaga po sa ating lahat. At ngayong araw po ito, okay? Kung ready na po ang ating pong mga sarili para po sa tinatawag nating pagpuri at pagsamba sa Panginoon, pindutin po natin yung ating pong like button sa oras nito. Okay, at kung kumpleto na po ang ating mga pamilya para po makinig sa salita ng Panginoon, kung ang lahat po ay preparado na at excited na para magpuri sa Panginoon, pindutin po natin yung heart button. Glory to Jesus. At ngayong araw po ito, tayo po ay lumako sa ating pong pananalangin. Let's all pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for today is the day that you have made for us, that we may be glad, O Lord, and begin to worship you, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, na sa ganitong klase ng atmosphere, O God, atmosphere of expectancy, ay maranasan po namin, O God, ang galaw mo sa aming mga buhay. Right now, Holy Spirit, we allow you to freely move, O God, at patuloy kang mangusap sa puso ng iyong bayan. Ano man ang kanilang kalagayan, we declare healing, miracle, O God, we declare deliverance, O God, we declare the power of the Holy Spirit in their life, na patuloy na kumilos at manguna. Salamat po, dakilang Diyos, for today, we declare that through the power of the blood of Jesus, there's healing, miracle, there's victory, there's freedom, O God, sa buhay ng bawat isa, O God, and we release the power of your blood sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, sa bawat tagapakinig ng aming mensahe sa umaga po ito. Maraming pong salamat for these things we ask. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. At sa lahat po ng ating po mga panauhin. So, kung kayo po ay naka-tune in na po sa ating po pag-aaral ng salita ng Diyos, pwede po bang i-comment po natin, type po natin sa comment box kung saan lugar po kayo naroon. And also, i-type din po rin natin kung sino-sino po yung mga kasama natin na nanonood ngayon. Ito pong ating pong panglingguhang gawain. Okay, so praise the Lord. Ngayong araw po ito, tatalakayin po natin ang tinatawag po nating pinakamahalagang mensahe. Kung last week pinag-aralan po natin that we need to soar high
in times of storm. Ngayong araw po ito, pag-aaralan po natin the power to overcome limitations. Okay? Kung paano ang agila, last week sabi nga po natin, hinaharap niya ang bagyo, hindi po siya nagtatago sa bagyo. Nung ginagawa po niya, nananatili po siya na naroroon yung galaw na kung saan ay to overcome yung tinatawag natin every limitations in his life. Ganon din po tayo. As Christians, we are designed to overcome kung ano man yung mga humahadlang sa ating pong buhay. Sabi nga po sa Bible, for we are more than a conqueror to Jesus who loves us. At ngayong araw po ito, tatalakayin po natin ang pamilyar na tao sa Bible. At ito po ay sa katauhan ni Zacchaeus. Sabi po sa Luke chapter 19 verse 1 to 10, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Jesus was going through the city of Jericho. A man was there named Zacchaeus, who was a very important tax collector. He was the chief tax collector in that region, and he was wealthy. He wanted to see Jesus. He wanted to see who Jesus was, but he was not able. He was too short to see above the crowd. Ano po sabi sa Bible? Gusto niyang makita ang Panginoon. Pero ano sabi sa Bible? He was too short to see, okay, above the crowds. And he ran ahead to a place where Jesus would come, and he climbed a sycamore tree so he could see them. So that he could see him. When Jesus came to that place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down. I must stay at your house today. Zacchaeus came down quickly, welcomed him gladly. All the people saw this and began to complain, Jesus is staying with a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anyone, I will pay back 4 times more. Jesus said to him, salvation has come to this house today, because this man also belongs to the family of Abraham. The Son of Man came to find the lost people and save them. Purihin po ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Ano po ang isang bagay na maunawaan po natin? Sabi sa Bible, si Zacchaeus po is a man of position and a man of possession. Ibig sabihin, both kind of yung sinasabi po nating pinapangarap ng tao. Merong magandang position sa buhay at maraming kayamanan. Okay? So, he had a position. Bakit? Kasi siya po yung tinatawag nating chief tax collector. Hindi siya ordinaryong tax collector. Sabi, siya yung mismong leader. Okay? He was the chief tax collector. And also, sabi sa Bible, he had a lot of possession. Usually, kapag ikaw ay, kumbaga sa panahon natin ngayon, BIR, agent, ikaw pa yung chief. Di ba? Ang tendency po nito, mas marami po yung kayamanan na pwedeng dumating sa iyong buhay. Of course, ang ilan po ay dahil sa tinatawag nating corruption, kaya po dumadami ang kanilang pananalapi. But there are things that we need to understand. Kapag ang isang tao ay tinatawag nating man of position and man of possession, firstly, there are 3 things that will attract, okay, or will be attracted to you, okay, if you have this position and possession. Ano po yun? Number 1, gold will be attracted to you. Ibig sabihin, the wealth of the world will be attracted to you. Pangalawa, girls, okay, will be attracted to you. Pag may posisyon ka na, may pera ka pa, so ang tendency niya ng mga babae, yung tinatawag nating gold diggers, ang tendency po niyan, wala sa itsura yan, nasa laman ng bulsa yan, so ang tendency, hahabulin ka talaga. Okay? And also, kapag ikaw ay man of position and man of possession, marami kang guards, di ba? So may mga bodyguard ka, kahit saan ka pumunta, kasi nga, pinoprotection na nila, hindi lang yung position mo, but also your possession. Pero si Zacchaeus, sa kabila ng katotohanan meron siyang position and possession, nagnanais pa rin po siyang makilala kung sino ba si Jesus. Although, mayroon siyang desire na malaman, sino ba itong Jesus na ito? Bakit maraming tao ang pinag-uusapan si Jesus? Bakit maraming tao ang nahuhumaling kay Jesus? Until one day, dumating yung pagkakataon, yung opportunity sa kanyang buhay na dumaan sa lugar ng Jericho kung saan nandoon mismo si Zacchaeus. Dumaan si Jesus sa lugar na yon at sabi sa Bible sa verse 3, Luke chapter 19 verse 3, he wanted to see who Jesus was, but sabi sa Bible, he was not able because he was too short to see above the crowds. Anong maunawaan po natin dito? Ang first problem is this, he was in high position and high possession, but he was short when it comes to vision. Diba?
Gusto niyang makita, hindi niya makita. Hindi sapat na marami siyang pera para makita si Jesus. Hindi sapat na may mataas siyang posisyon para makita niya si Jesus. In short, sabi dito, he was too short pagdating sa vision. And there are two problems of Zacchaeus. Ano po yung dalawang problema ni Zacchaeus sa kanyang buhay? First, the problem ni Zacchaeus is this, yung kanyang sarili. Okay? Yung mga personal limitations niya sa kanyang buhay. This is the reason why hindi siya makalapit ng malapitan sa Panginoon because yung size niya, yung kanyang height is masyadong maliit. Pangalawa, sabi dito, na problema ni Zacchaeus is the crowd around them or other people, yung mga tinatag nating limitation that comes from other people. So ano pong maunawaan po natin? You see, there are kinds of limitations na nagiging hindrance sa buhay po natin. At maraming tao po, whether you have money, you have position, hindi ka exempted to have hindrances or limitations in your life. Ang iba po sa atin, limited. Okay? May limitation when it comes sa growth. Di ba? May limitation po pagdating sa prosperity. May limitation pagdating sa maturity. Ang iba naman po ay may limitation to serve the Lord. Okay? At anong reason ng mga limitations na ito sa ating buhay? Ang unang limitation nito, yung iba kasi pag may mga limitations, may mga hindrances, si Satan kagad ang pinagbubuntunan ng sisi. Okay? Sinasabi, ito po si Satan na inahadlangan ako. But actually, ang totoong problema ng mga limitations natin, walang iba kundi ikaw. You are the problem. You are the hindrance. Okay? Anong problema ng mga taong may limitation? Ang problema nila, in-overcome sila ng tinatawag nating power of laziness. Amen? Yung iba naman sa kanila, in-overpower sila ng tinatawag nating busy sa bahay, power ng labada, di ba? Masyadong na tuon yung kanilang mga panahon at oras sa pag-aalaga ng anak. Yung iba naman, na-overcome sila ng power of Facebook. Buong maghapon, walang ginawa kundi mag-Facebook, di ba? Yung iba naman ay na-overcome ng tinatawag nating power ng Netflix or TV, di ba? And some young generation, especially mga kabataan po ngayon, ito, lulong na lulong sila, na-overcome sila ng power ng ML o power of Mobile Legend. Okay? But the truth is this, lagi mong tandaan, you have the ability to overcome. Kasi sabi sa Bible, when you receive Jesus as personal Lord and Savior of your life, you have that power na maging more than a conqueror. Ang problema, imbes na mag-conquer ka, ikaw ang kinakonquer. So, ibig sabihin, ang may problema talaga, sarili. When you allow yourself to stop yourself, ano nangyayari? Nagkakaroon ka lalo ng hindrance, nagkakaroon ka lalo ng limitations para mag-achieve ng malalaking mga bagay. Remember this, your greatest enemy is not Satan, but yourself. Amen? Kaya nga po, anong dapat nating maunawaan? Do you really want to know Jesus? Okay? If you want to stay longer in your relationship sa Panginoon, kasi hindi sapat na tinanggap mo lang si Lord as personal Lord and Savior, kailangan tumatagal ang relasyon mo sa Panginoon. Walang pinagkaiba yan sa relasyon ng mag-asawa. Pag ang mag-asawa tumatagal sa relasyon, ibig sabihin may maganda silang relasyon. Pag ang relasyon nila naputol, ibig sabihin pangit ang naging relasyon ng mag-asawa. Okay? So ano po ang dapat natin maunawaan? In order for us to stay longer in our relationship with Jesus Christ, number one, kinakailangan we need to keep on knowing Jesus. Dapat every day, you are hungry to know Jesus more and more. Parang si Apostle Paul. Imagine mo, for so many years siyang naglilingkod sa Panginoon, ilang taon na, 10 years, 20 years, 30 years, and still ano sinasabi niya? Lord, I want to know you more. Imagine mo siya yung tao, siya yung lingkod ng Panginoon na maraming ginawa kay Lord, maraming klase ng sakripisyo, paglilingkod sa Panginoon, and still makikita mo, doon mismo sa sulat niya, sabi niya, I want to know you more. Ibig sabihin ng idea, meron siyang hunger to learn more and to know more who Jesus is in his life. Okay? Pangalawa, sabi nga po dito, if you want to stay longer in your relationship with Jesus, kinakailangan you need to keep on growing. Dapat everyday, kapatid, meron kang tinatawag nating hunger to grow. Amen? Paano ka ba mag-grow? Of course, siyempre, kinakailangan meron kang time with the Word, meron kang time with the discipler, meron kang time na sa mga cell group, meron kang time na ibig sabihin, binibigyan mo ng time availability or meron kang tinatawag nating available time na ibinibigay para saan? Sa paglago. Kasi hindi pwedeng ikaw lalago tapos hindi ka available, di ba? Ang taong available, yan yung mga taong mabilis lumago.
Okay? Pangatlo, sabi nga, if you want to stay longer in your relationship with Jesus, kinakailangan you need to keep on undergoing the process or yung tinatawag nating training. Kaya nga po tayo, anong ginagawa natin? Meron tayong swimming, life class, meron tayong SOL, bukod pa dyan, meron pa tayong mentoring sa ating mga mentor, may mga PID tayo sa ating mga discipler, may mga cell group leaders tayo na nagtuturo sa atin at may live streaming ka pa every Sunday. Iba sabi, ano ba yan? Ang dami naman. Amen? Di ba po pwedeng tinanggap ko lang si Lord tapos na yun, tapos magsisimba na lang ako? Well, you see, sabi nga po, ang Kristiyano, the moment maging Christian ka, ang unang-unang motto mo sa buhay is this: Lord, I want to know you more. Dapat ganun po yung motto natin. So we can have right choices in life, so we can overcome yung mga limitations sa ating buhay. So ngayon, ang tanong, how to solve our personal limitation? Naniniwala ka ba, kapatid, that you have a personal limitation in your life? Okay? Whether you are strong, whether you are talented, whether you are gifted, whether sabihin po natin nakatapos ka ng kolehiyo, nag-masteral degree ka, do you believe that every person, kahit ano pa na-achieve mo sa buhay, you have a personal limitation? So ang tanong, how do you solve your personal limitation? Kagaya ni Zacchaeus, a man of position and a man of possession, di ba? Yeah? May position and may possession, pero he has limitations in life. So ano po ang ginawa ni Zacchaeus in order to overcome itong tinatawag nating personal limitation? Ang unang susi dito is this: number 1, run ahead. Pakisabi mo nga sa katabi, you need to run ahead. Amen? Sabi sa Luke chapter 19 verse 4, he ran ahead to a place where Jesus would come. Kasi nga, hindi niya makita si Jesus dahil sobrang taas ng mga tao. Siya naman, pandak na pandak siya, maliit ang size niya. Hindi niya makita si Jesus, talon siya ng talon. Hindi niya makita si Jesus sa dami ng crowd na gustong makaharap ang Panginoon, makatabi ang Panginoon. Hindi talaga, wala siyang opportunity makita si Lord. So anong inisip kagad ni Zacchaeus? Ang unang inisip kagad, ano yung direksyon na pupuntahan ni Lord? Amen? So he think ahead. In order for you to run ahead, first you need to think ahead. Diba? Sa problema po natin, ito yung dapat nating maunawaan. Your desire will push you to solve your limitation. Do you have a desire? If you have a problem, do you have a desire to solve that problem? Amen? Do you have a desire to reach your ambition in life? Kasi lahat ng bagay nagsisimula sa desire. Pag ang tao walang desire, wala ka talagang gagawin sa buhay. Wala kang desire eh. Pero kapag may desire po tayo, ano po maunawaan po natin? Our desire will push us to solve every limitations that we have in life. Kaya nga po, ano po makikita natin? Si Zacchaeus, may desire na makita ang Panginoon. So anong ginawa niya? He began to plan and strategize. Amen? Ang tao, pagkatapos magkaroon ng desire, ang susunod niyan, magpaplano ka, mag-strategize ka. Para yung desire na yun, magkaroon ng execution. Di ba? At lagi po nating tandaan, there is no problem, okay? O sabi po natin, when there is a problem, there will always be a solution. Hindi pwedeng ang problema, walang solusyon. Lahat ng problema may katapat na solusyon. Ang tanong, do you think ahead in order for you to run ahead? Amen? Pangalawa, if there's a will, there will always be a way. Diba? Sabi nga, ito madalas natin naririnig, pag gusto, may paraan. Amen? Pag ayaw, sangkatutak, 100 ang dahilan. Kaya nga pag halimbawa, let's say, gusto mong pumayat. Tanong, gusto mo ba mag-exercise? Diba? Sino po dito gusto pumayat? Ayaw mag-exercise. Diba? Gusto niyo yumaman? Ayaw mag-apply ng trabaho. Okay, walang pera, dinadaan na lang sa tulog. Diba? Ano po maunawaan po natin? Ang solution kay Zacchaeus, para makita niya ang Panginoon, he need to run ahead. Ibig sabihin, we need to have yung what we call ahead mentality. Yung bang ito yung problema, pero advance kang mag-isip kung paano susolusyonan ang bawat problema. And when you have problem and you think in advance, ano po nangyayari? Na-overcome yung mga discouragement sa buhay. Marami pong tao kasi hindi lumalampas sa problema, hindi nakakaalis sa problema, nagiging bilangguan nila ang problema. Why? Kasi ang source ng discouragement nila is this. Marami mga tao, ang dami nilang tanong sa buhay, na hindi nila alam ang sagot, di ba? Ibig sabihin nito, may mga pangyayari sa buhay natin na nangyayari pero hindi mo alam kung ano ang sagot. And the key to solve the problem, I remember ito po yung isa sa mga tinuro ng ating mentor, di ba? Ang susi kagaya ni
Joshua, first time naka-encounter ng defeat, anong naging solution niya? Ang solution niya tatlo di ba? Ano po makikita natin? First, he began to pray, he began to seek God. Amen? He began to inquire the Lord, Lord, ba't kami natalo? Amen? Kasi may mga moments na hindi kayang sagutin ng tao ang tanong mo. But when you pray minsan, doon sa pakikipag-usap mo kay Lord, doon naghahayag si Lord ng kung ano yung sitwasyon. Bakit ka napasok sa ganyang gulo? Bakit ka may ganyang klaseng problema? Anong dahilan? Bakit tumatagal sa iyo o tumatagal ka sa ganyang klase ng sitwasyon? And God will reveal kung ano yung source, yung pinakaugat. Ito kasi problema. Gusto mo nang masolusyonan ang problema. Kaya lang, ang hinaharap mo lang yung problema, hindi yung ugat ng problema. Kaya ano nangyayari? Namumroblema ka, umiikot ka sa problema, bakit? Yung ugat hindi natitrace. Ibig sabihin, when you try to solve the problem, dapat ang target mo dyan is not the problem, but the root cause of every problem. Amen? Pangalawa, you need to identify the problem. Okay? If you want to solve the problem, sabi nga po ng ating mentor, di ba? If you can identify the problem, you already solve 50% of that problem. Di ba? Maraming tao, may problema na, pero hindi nila alam na may problema sila, di ba? O ayaw aminin na may problema sila, ayaw tanggapin na may problema sila. Amen? Ang susi po dyan, first you need to identify, ano ba problema mo? Ikaw ba talaga yung problema o ibang tao yung problema? Amen? At pangatlo, sabi dito, once you identify the problem, then you begin to make a solution. To make a solution, dyan na po papasok yung planning and strategy, di ba? Kaya ano po maunawaan po natin? If you want to run ahead, di ba? Usually, bago tumakbo ang mga tao, ang isip muna ang unang tumatakbo, di ba? So, pagganahin po natin yung ating isip. Your brain thinks first, sabi dito, before your feet runs ahead. Kaya nga po, ito yung tanong bakit walang solusyon ang mga problema mo? Di ka nag-iisip di ba? Bakit di ka makatakbo? Hindi ka nga nag-iisip bakit napipigilan ka ng mga limitations sa mga hadlang sa buhay? Hindi ka nga nag-iisip Bakit wala kang pera? Hindi ka nga nag-iisip, di ba? Paggaganahin mo lang ang isip mo, lahat ng mga tanong na to may solusyon. Amen? That's why you need to see. Halimbawa, kagaya wala kang pera. Oo, kapos ang pera mo. Ano ang dapat matanim sa isang tao na kapos ang pera? You need to see your money as a seed. Di ba? Dapat makita mo yung pera mo bilang isang binhi na itinatanim. Kasi pag gagastusin mo yan, konti na nga lang, talagang hindi talaga kakasya So anong ginagawa sa isang budget na kapos? Itinatanim. Amen? And usually, ang tawag natin sa little money, seed for the future. Amen? When you sow that seed, ano nangyayari? You are preparing yung tinatawag nating great harvest for your future. Kaya nga po pag nagtatanim po tayo sa kaharian ng Panginoon, ano po maunawaan po natin? Yung God's kingdom will make sure that you will have a harvest in your life. Diba? Ang buhay po namin dati, hindi naman kami ganito kaayos. Wala naman kaming bahay, wala kaming sasakyan. Pero paano ba kami nagkaroon ng lahat ng ito? Simple lang. Yung panahon naghihirap ang buhay namin, doon kami nagtanim sa gawain ng Panginoon. Amen? Doon kami naging faithful sa aming giving, sa aming tithe, sa aming offering. Yung mga panahon, wala nga halos kaming pambili ng pagkain Wala akong pambili ng gatas ng anak ko Pero yung mga panahon na yun, doon kami tinest ni Lord how to become faithful sa pagbibigay ng aming tithes and offering. Amen? Hindi porkit pastor ako, exempted na ako sa pagbibigay. No. Pag itinuturo ko to, hindi ko pwedeng hindi ko ito pinapractice. Amen? Walang power ang salita ko pag hindi ko ginawa. Kaya nga po pag itinuro ko to, malakas ang loob kong ituro kasi ako mismo ginagawa ko ano itong tinuturo ko. Amen? That's why ito po yung maunawaan po natin. Ang mga generous people, sila yung mga dreamer. Amen? Yung mga kuripot, bakit hindi nagbibigay? Walang dream Amen? Kasi pag may dream ka, you're willing to invest for your dream. You will sow a seed for your dream. So, ibig sabihin yan, pag generous giver ka, isa lang ibig pa lang sabihin nun, ang laki ng dream mo. Amen? Malaki yung pangarap mo. That's why you can run ahead, think ahead, okay? And you will change your future. Ang pangalawa is this. Kung gusto mong magkaroon or ma-overcome yung tinatawag nating personal limitation, sabi nga natin kanina, una, you need to run ahead. Pangalawa, you need to climb ahead, okay? Sa Luke chapter 19 verse 4, praise be, sabi po dito, he ran ahead to a place where Jesus would come and he climbed a sycamore tree so he could see him. So una, kung hindi kaya ng takbo, minsan baka kailangan ng umakyat. Diba? Baka yung iba, takbo ka ng takbo.
eh wala pa rin nangyayaring solusyon, baka kailangan mong mag-level up. Yun ang ibig sabihin, di ba? To climb up means to level up, di ba? Takbo ka lang ng takbo sa buhay, napapagod ka lang, pero wala pa rin solusyon na nangyayari. Baka ang next solution niya, kailangan mong lumago, kailangan mong mag-mature, kailangan mong umangat sa iyong pananampalataya. At kay Zacchaeus, ang paraan niya para umangat at makita niya si Jesus, ma-encounter niya si Jesus, kailangan niyang pumanik. Amen? Saan? Sa sycamore tree. Ano ba itong puno ng sycamore? Actually, ang sycamore tree is full of thorns. Maraming tinik sa katawan, sa trunk mismo, itong tree na ito. So, hindi madaling panikin ito. Amen? Para kang pumapanikada, panik mo, nasusugatan ang palad mo, nasusugatan ang tuhod mo, nasusugatan ang pangapaa mo. Why? Kasi nga matinik itong puno na ito eh. Pero si Zacchaeus, hindi niya inisip yung tinik. Ang inisip niya, gusto ko makita si Jesus. Ano ba kung masaktan ako? Amen? Wala na, hindi naman ito tago sa buto eh. Ang importante sa akin, makita ko si Jesus. So kada hawak niya doon sa puno, nasusugatan siya. Amen? Natutusok siya. Pero sa kanya, mas pinanaig niya yung desire niyang makita ang Panginoon. So nilampasan niya yung pain na nararamdaman niya sa habang pumapanik siya. Alam bang every time na pumapanik ka, there is always a pain in your life. Amen? May pain kang mararanasan habang pinipilit mong baguhin ang buhay mo. There is always pain. Amen? Sabi nga, without pain, there is no gain. Kaya nga po tayo, ito yung makikita natin kay Zacchaeus. Si Zacchaeus, he endured the pain of climbing that tree. Okay? And are you willing to endure the pain? Or are you willing to pay the price for your personal growth, for your personal success? Kasi ito po yung dapat nating maunawaan. Alam mo bang God has already prepared your sycamore tree? Ano yung sycamore tree mo sa buhay? Okay? Ang sycamore tree mo, ito yung symbol ng next level of your blessing. Amen? Ito yung next level of your promotion. Ito yung next level of your growth. Naka-ready na ang sycamore tree mo. Ang tanong, ikaw na lang ang inaantay ng sycamore tree na yan. Are you willing to climb up? Amen? Handa ka bang pumanik? Amen? Kasi maraming mga tao, they are not willing to climb up. Kasi ang iniisip nila, yung comfort zone of their life. Okay? Yung bang, gusto kong lumago, pero ayokong mahirapan. Amen? Gusto kong magamit ng Panginoon, pero ayokong ako magbibigay ng oras. Yung parang gano'n, yung ikaw pa rin masusunod. Diba? Ang sabi ng Panginoon kay Zacchaeus, okay, isa lang eh. Kumbaga kay Zacchaeus, ang puso niya nagsasalita sa kanya, pumanik ka. Amen? Meron siyang tinatawag nating panic mentality. Okay? Kaya lang si Satan, kapag meron kang panic mentality, ang ipopokus sa'yo ni Satan, tinik mentality. Amen? Ayan, may tinik yan. Masakit yan. Mahirap yan. Ang ginagawa mo na yan. Di ba? So when you have a tinik mentality, you can never climb in life. Amen? You can never climb pagdating dun sa growth mo. You can never climb pagdating dun sa pagkakaroon mo ng promotion sa iyong buhay. That's why you need to think ahead in order to climb ahead and be willing to face and overcome yung tinatawag nating tinik mentality. Nakita niyo po ba si Apostle Paul? Di ba? Ano sabi niya? Meron siyang thorn in the flesh, nagpipray siya, Lord, tanggalin mo to. Hadlang ito, Panginoon. Hindi bagay sa akin to, Lord. Amen? Pero ano sabi ni Lord? My grace is sufficient for you. Or when you are weak, ano sabi sa Bible? My grace is fully revealed in your life. Kaya ano sabi ni Apostle Paul? That's why I rejoice in all my suffering, in all my thorns, in all my weaknesses. For when I am weak, then I am strong. Amen? Paano natutunan ni Paul na i-acknowledge yung weakness as strength? Natutunan niyang pumanik sa mga matitinik na sitwasyon ng kanyang buhay. Tayo rin po. We need to make an every effort if we want to know Jesus more. Okay? Ang susi po dyan, kailangan pakita mo yung effort mo kay God. Parang si Zacchaeus, gusto niya makita si Lord, di ba? Free ba makita si Lord? Doon sa mga matatangkad, siguro free. Pero sa kanya na may limitation, may kailangan siyang effort na gawin para ma-encounter niya ang Panginoon. So, anong sabi nga po, anong ginawa niya? First, he ran ahead. Second, he climbed ahead. Amen? Bakit? Kasi isa lang ang alam niya. Walang free effort, walang free growth, walang free promotion, walang free level up. Anong susi? Lahat ng yan, kailangan may effort ka. So, ang solution, sabi nga po ni Apostle Paul, di ba? Make every effort to press on towards the goal. Gusto mo maabot ang goal mo, ano sabi sa Bible? Make every effort. Hindi sinabi, wait, sige, manampalataya ka lang, it will happen. No.
Ito po yung maunawaan po natin. Tandaan po natin, God gave us grace, but always remember, okay, ang grace, binibigyan ka ng lakas to show up kung ano yung ability na mayroon ka. Amen? Hindi ko sinabi magdepende ka sa effort mo, pero ang sinasabi ko, when the grace of God abounds in your life, makikita ng lahat yung evidence ng effort because of that grace ng Panginoon. Hindi ko pwedeng grace, tapos wala kang effort. Remember this, sa kaligtasan, si Lord ang gumawa nun, siya ang nag-effort nun. Pero sa paglago, ikaw ang mag-e-effort nun. Hindi po pwedeng si Lord ang magbabasa sa ng Bible para lumago ka, di ba? Hindi po pwedeng si Lord ang aatin ng cell group para lumago ka, di ba? Hindi po pwedeng si Lord ang aatin ng Sunday services para lumago ka. No, trabaho mo yun. Ang trabaho ni Lord, finish na doon sa cross on the Calvary. Pero ang trabaho mo para lumago, ito yun, mag-effort ka, kapatid. Amen? Hindi ka nag-e-effort para pumalik sa langit, nag-e-effort ka para lumago ang iyong spiritual life. Amen? Yun ang pagkakaiba natin sa tinatawag nating teaching of grace. Ang grace, walang effort pagdating sa salvation. Pero pagdating sa spiritual growth, mag-e-effort ka talaga. Kaya nga, bakit ka nagmo-morning watch? Effort yun, di ba? Bakit ka nagbabasa ng Bible? Effort yun, di ba? Bakit ka nagtatides? Effort yun, di ba? Okay? So, lahat ng effort na yan, it is because of the result of God's grace in your life. Pangatlo, okay? If you want to overcome yung tinatawag nating personal limitations in your life, be at the right spot. Kaya sa Zacchaeus, para makita niya ang Panginoon, nag-isip kagad siya eh. Okay? Tatakbo ako. Pero ang tanong, saan yung right spot? Kasi pwede kang tumakbo ng tumakbo pero hindi mo mararating yung right spot eh. Sa kanya, ang unang inisip niya, habang tumatakbo ako, where is the right spot na madali kong makita si Lord? Amen? Kung papanik ako, where is the right spot na makikita ko ng madalian ng Panginoon? So, laging nandoon ang mentalidad ni Zacchaeus doon sa right spot. Sabi po sa Luke chapter 19 verse 5, when Jesus came to the place or when Jesus came to the right spot, ano sabi sa Bible? He looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down. I must stay at your house today. Amen? You see, making an effort causes you to get closer to your right spot. Ang problema kasi, pag walang effort, tendency, palayo ka ng palayo doon sa right spot eh. Pag may effort ka, si Lord mismo ang magdadala sa iyo, papalapitin ka ng Panginoon dun sa tamang lugar, sa tamang tao, sa tamang negosyo. Amen? Pag mayroon ka tinatawag nating effort, kaya nga po, the reason why we don't progress in life, ito yung tatlong dahilan eh. Amen? Ano yung tatlong dahilan? Bakit hindi tayo nagpa-progress sa buhay? Number one, you are in the wrong spot of life. Diba? Pangalawa, bakit tayo po nagkakaroon ng tinatawag po nating bakit hindi nagpa-progress ang buhay natin? Because we don't make an effort. Amen? Piling po natin, puro faith na lang. Pero walang gawa. Anong maunawa po natin? Sabi nga sa Bible, faith without work is dead. Okay? So ano po maunawaan po natin? Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Faith without work is dead. So may effort ang faith, kapatid. Amen? May action ang faith. Ano pa? Sabi dito, the reason why we don't progress in life is because we don't make a solution to our limitation. Ano? Nasanay kang limited ka lagi. Okay, yan yung kahinaan mo. Ang tanong, forever ba yan ang kahinaan mo? Wala kang ng plano na ma-overcome mo yan, mawala yan sa buhay mo. Okay? Every time na may problema ka, lagi mo na lang ba sasabihin, ano magagawa ko? Diba? Lagi bang ganon? Well, you need to understand this. Si Zacchaeus is too short to see. So he make an effort to produce a right spot. Alam mo kapatid, pag may effort ka, ito yung nagpo-produce ng right spot sa buhay mo. Okay? Your cell group is your right spot to grow. Our Sunday celebration is a right spot to worship God. Amen? Your PID, even your mentoring is your right spot to release your effective leadership ability. Kaya nga po, ano maunawaan po natin? Lahat ng lugar kung saan ka nandoon, right spot ng Panginoon. Itong ginagawa po natin, yung right spot ito eh. Kaysa nasa TV ka, amen? Kaysa nasa mall ka, kaysa nasa barkada ka, ang tanong, if you are on the wrong spot of life, and tendency nga nito, talagang hindi ka malalago, hindi ka magpa-progress ang buhay mo, hindi ka magmamature, hindi ka magne-level up, di ba? That's why you need to find your right spot. And your right spot doesn't happen accidentally, okay? Sa palagay mo, aksidente ba na nandun yung puno ng sycamore? Amen?
Yung bang makikita mo ba na kung kailan dumating si Jesus, doon lang tumubo yung puno ng sycamore? Hindi. Matagal nang nandoon yung puno ng sycamore na yon. Amen? At matagal na rin dinadaan-daanan ni Zacchaeus yung puno ng sycamore na yon. Amen? Pero hindi nila alam, hindi alam ni Zacchaeus na one day yung dati niyang dinadaan-daanan, yun pala ang magiging solusyon sa kanyang problema para makita niya ang Panginoon. Alam mo bang yung sagot sa problema mo, ang tagal-tagal mo lang dinadaan-daanan sa buhay, hindi mo alam na nandyan lang pala sa tabi mo, nasa loob pala ng bahay mo yung solusyon, nasa loob lang pala ng abilidad mo yung solusyon, dinadaan-daanan mo lang. Amen? Kaya nga po, nung maunawaan po natin, I remember si Moses, di po ba? Nang bansang Israel ay nagreklamo dahil nauuhaw sila. Ito yung number one na problema nila paglabas nila sa Egypt. Ang naging problema nila kasi nga lumalakad sila sa desert. Uhaw na uhaw sila. Di ba? Ano sabi ng Panginoon kay Moses? Okay, Moses, nakikita mo yung bato na yon. Okay? Ako nag-provide ng bato na yon. Okay? So sabi ng Panginoon, strike the rock. Okay? Hampasin mo ng tungkod mo yung bato na yan. Bubukal ang tubig. Amen? Ano po ang unawaan po natin? Si Lord ang nag-provide ng bato, pero bakit hindi si Lord ang humampas nun sa bato? Nag-gets po natin? Kasi si Lord gusto niya nakikipag-teamwork siya sa atin. Amen? To release His miracle. Hindi po pwedeng magre-release siya ng miracle, tutunganga ka lang, panonoorin mo lang si Lord. Diba? Magre-release siya ng provision, ng prosperity sa buhay mo, tutunganga ka lang, panonoorin mo si Lord. Hindi po. Mas gusto ni Lord at nag-i-enjoy si Lord na nagiging participant tayo o ka-teamwork tayo o ka-teammate tayo ng Panginoon pagdating sa mga miracle na dumarating sa ating buhay. Sagot niya ang bato. Amen? Sagot niya ang miracle. Anong sagot mo? Yung hampasin yung bato. Di ba? Could you imagine si Moses ang gamit niya tungkod. Hindi naman sinabi, hampasin mo ng maso yung bato na yan, bubukal ang tubig. Wala nga maso si Moses, di ba? Tungkod lang. Pero imagine mo kahoy lang hawak niya. Kahit siguro hampasin mo ng ilang beses yung bato, hindi mabibiyak yun. Bakit? Kahoy yung hawak mo Di ba? Pero imagine mo, dahil sumunod ka, yung obedience mo kay God ang naging dahilan para yung kahoy na yun, kaya niyang bumiyak ng bato. Amen? So ano pong pinapakita ng banal na kasulatan? God provided the rock, Moses need to strike the rock, and out of that rock came the water para para painumin yung mga thirsty people. Amen? So if you want to get something done, you need to be committed to do it. Hindi po pwedeng nangangarap ka kasi walang commitment, di ba? Kasi ang isang taong may pangarap, may commitment siya dun sa pangarap niya. Amen? And if you want your cell group to grow, don't just focus on goal setting. Amen? Ilan po sa atin, that's it, goal setting ka ng goal setting. Wala ka namang goal getting. Amen? Pag nag-set ka ng goal, okay, halimbawa, anong goal mo? This year, kukumpletuhin ko yung aking 12 disciples. Make sure every month may nangyayari. Hindi ko kailan end of the year, saka mo palang tatrabahuhin kung kailan tapos na yung ibig sabihin, papalit na yung taon. Every month, dapat may na-accomplish po tayo. I remember po si Bishop Oriel, naalala ko yung isa sa mga illustration niya, sabi niya gano'n. Ang goal niya ganito Nung bagong born again siya, sabi niya, lahat ng ngingiti sa akin, sisyaran ko ng Word of God. Yun ang sign, Lord, na hinihingi ko sa iyo. Lahat ng ngingiti sa akin, sisyaran ko ng Word of God. And could you imagine, lahat ng ngingiti sa kanya, talaga sinisyaran ng Word of God. Kaya yan ay teacher, kaya yan ay security guard, kaya yan ay kapwa niya estudyante. Pero alam niyo ba, sa pag-share niya ng Word of God, 15 times siyang nare-reject. Pero dalawa lang yung nabuborn again, dalawa lang yung tumatanggap sa Panginoon. Para sa kanya hindi mahalaga yung rejection, ang mahalaga sa kanya is ma-reach niya kung ano man yung goal na sineset niya sa kanyang buhay. Na meron siya, everyday meron siyang mapapatanggap sa Panginoon. So, minsan tayo po, ito problema Amen? 2 beses ka palang nare-reject. Tumaayaw ka na, umaatras ka na, tumitigil ka na. Si Bishop nga, 15 beses na-reject Pero ano kung makikita natin, he keeps on moving. Why? Kasi nga, may goal Ang goal niya is to get that goal. Amen? Ano pa ang pangalawa? I remember si Dr. Hason, may-ari po ng Cityland Tower. Christian po ito. Kumbaga, lahat yata ng empleyado niya ay na-share niya ng Word of God doon sa kanyang building. Okay? So, nung wala nang ma-share itong si Dr. Hason na to, ang ginawa niya, sabi niya gano'n, may coaching to, meron tong mag-aarang sasakyan. Pero ang ginawa niya, nagtataxi siya. Ang katwiran niya ganito, bawat taxi sasakyan ko, okay,
share ko ng word of God yung taxi driver. Mapatanggapin ko sa Panginoon. So, imagine ha, meron siyang magarang sasakyan, hindi niya ginagamit. Okay, nag-i-invest siya, nagta-taxi siya, hindi para mag-commute, kundi para mag-share ng word of God. And sometimes, ito po yung dapat nating maunawaan. To win the lost, amen? Minsan, it takes a price. So, para sa kanila, gumagastos sila. Bakit? Kasi mahal ang kaluluwa. Naunawaan po natin. So, ito po yung makikita natin. Ganun din po tayo. If we want a goal in our life, ang tanong, are you willing to pay the price? You see, when you look for the reward, yung pain ng sycamore tree, hindi mo naiisipin, yung thorns, hindi mo naisipin eh. Amen? Bakit? Kasi you are always looking for the price, di ba? Yung reward ang mahalaga sa'yo, hindi yung pain, di ba? At sa Zacchaeus, ito po yung makikita natin. Dahil nakita ng Panginoon yung effort ni Zacchaeus, ano po maunawaan po natin? In-acknowledge ng Panginoon itong effort na ito. That's why sabi sa Bible, Jesus stayed at the house of Zacchaeus, Jesus had dinner with Zacchaeus, and salvation comes to the house of Zacchaeus. Kasi ito po yung dapat natin maunawaan. When you are at the right spot, God will give you the right deserving blessings for your life. Pangalawa na dapat po nating maunawaan is this, why right spot is important. Bakit mahalaga na dapat ikaw ay nandoon sa right spot? Ang unang dahilan is this. Una, right spot is the product of your own effort. Pag wala kang effort, kapatid, sa iyong buhay, wala kang right spot na nabubuo sa iyong buhay. See, sabi ko nga po kanina, salvation is a product of God's effort. But personal growth is the product of self-discipline. Amen? Kaya every growth needs an effort. Okay? Kaya nga po tayo, nag-e-effort tayo saan? Sa pag-aaral natin ng Starting Up Your New Life, ng Life Plus, ng School of Leaders 1, 2, and 3. Effort po yan to stay in the process. Amen? Ang policy po kasi natin ganito eh, no effort, no right spot. Diba? Pag wala kang effort, wala kang right spot. Okay? And when you are on the right spot, God will make sure He will be with you. Ito yung mahalaga. Pag nasa tamang lugar ka, kapatid, titiyakin ni Lord, sasamahan ka ng Panginoon. See, God will cause you to grow your church, grow your cell group. God will cause you to complete your 12. God will cause you to grow your finances. Amen? And Jesus will show up when you are on the right spot. Parang makita natin si Zacchaeus. Inantay mo na talaga ni Lord na makapalik si Zacchaeus eh. Bago niya tawagin si Zacchaeus. Di ba? Kasi kapag wala si Zacchaeus dun sa right spot, walang titingalain si Lord. Walang tatawagin si Lord. Pero nakita ng Panginoon na itong effort ni Zacchaeus, anong ginawa niya? Tiningala niya si Zacchaeus, tinawag niya si Zacchaeus, binigyan niya ng opportunity si Zacchaeus. You see, ito po yung dapat nating maunawaan. Removing yourself from the right spot will automatically kill you. Kumbaga parang idea ganito. Ang isda, hindi mo na kailangan patayin. Pag ang isda inalis mo sa tubig, automatic mamamatay yan. Di ba? Ang puno, hindi mo kailangan patayin. Pag inalis mo siya sa lupa, automatic mamamatay yan. Ganun din po ang Krisyano. Ang Krisyano, pag umalis ka sa presensya ng Diyos, hindi mo kailangan patayin ka ni Lord, automatic mamamatay ka. Di ba? Kaya nga po, ang mga tao na nagpapahalaga sa presensya ng Diyos, ito yung natututunan nila sa kanilang buhay. Tingnan po natin si Moses, paano niya pinahalagaan ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi sa Exodus 33, verse 14 to 16, the Lord answered, I myself will go with you, and I will give you victory. When you have the presence of God, you have a guaranteed success that you will have a victory. Amen? May tagumpay ka, may sigurado kang o tinatawag natin guaranteed victory in your life when the presence of God goes with you. Verse 50 sabi dito, then Moses said to him, if you yourself don't go with us, then don't send us away from this place. If you don't go with us, no one will know that you are pleased with me and with your people. These people and I will be no different from any other people on the earth. Diba? Parang sinasabi ni Moses, Lord, kung papaalisin mo kami sa lugar na ito, kasi hindi mo naman kami sasamahan ng presensya mo, may guaranteed, failure. Amen? Predictable na, guaranteed, mag-fail lang kami because your presence is not with us. Parang idea natin is this, no matter how you have, whatever you have in life, meron kang tinatawag nating tapos ka ng kolehiyo, pero if God is not with you, mapapansin mo maraming college graduate walang trabaho. Amen?
If God is not with you, maraming nagnenegosyo na pabankrupt. If God is not with you, maraming pamilya, yung mga mag-asawa nagkakahiwalay. Ano ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin? Isa lang, samahan tayo ni Lord. Kasi pag sinamahan ka ng Panginoon, yung relationship yung mag-asawa, kahit magulo, maayos. Amen? Yung trabaho mo na hindi mo mahanap, magbubukas si Lord ng opportunity because God is with you. Amen? At ang sabi sa Bible, when God is with us, we will always have the victory. Ano po sabi doon sa verse 14 ng Exodus 33? Sabi dito, the Lord answered, I myself will go with you and I will give you victory. Amen? Kaya nga, ang susi po dito, you need to get God's presence. Anong paraan para manatili ang presensya ng Diyos sa ating buhay? Stay pleasing God. Lagi mong i-please si Lord sa buhay mo. Amen? Yung bang lagi mong mapapangiti si Lord, mapapasaya ang Panginoon sa kung ano man ang ginagawa mo. Sabi nga sa Bible, whatsoever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Pangalawa, stay at the right spot. Amen? If you want God's presence na gumalaw sa buhay mo, stay at the right spot. Bakit? Yung right spot na yun yung right environment, yun yung right atmosphere in your life. Amen? Kung saan ka lalago, saan ka magagamit ng Panginoon, at saan makikita mo yung purpose ng Diyos sa iyong buhay. Stay at the right spot. Pangalawa, sabi po natin, okay, ano nga po yung una? Okay? Why right spot is important? Sabi natin, right spot is a product of your own effort. Pangalawa, don't delay coming to your right spot. Kung alam mo na yun ang right spot mo, and tanong, bakit nagdi-delay ka pa? Doon ka na nga lalago, doon ka na nga mababago, doon ka na nga maaayos. Ba't dinidelay mo pa? Amen? Ilan po sa atin, papa-PID ka lang, nagpapadelay ka pa. Amen? Magpapamentor ka rin lang naman, magpapadelay ka pa. aating ka rin naman ng cell group, papadelay ka pa. The more you delay your right spot, the more you delay your blessing. Amen? And the more you delay your growth. Diba? Kaya nga po, yung iba akala mo, pinagtataguan mo si pastor, pinagtataguan mo yung mentor mo, yung discipler mo. Ang totoo, ang pinagtataguan mo yung blessing mo, yung promotion mo. Bakit? Because you're delaying yourself coming to your right spot. Okay? Ano po sabi sa Luke chapter 19 verse 6? Zacchaeus came down quickly and welcomed him gladly. Nung tinawag siya ng Panginoon, Zacchaeus, bumaba ka dyan at ako pupunta sa iyong bahay at doon ako kakain sa bahay mo. Okay? Anong kagad yung ginawa Sa Zacchaeus. Immediately, sabi sa Bible, Zacchaeus came down quickly. Amen? Hindi siya nagstay doon sa kanyang puno ng sycamore. Lord, teka muna, ang hirap pumanig dito eh. Sayang naman yung pinanik ko dito kung dali-dali ko tong bitawan. Diba? Hindi po eh. So, you see, dapat po natin maintindihan is this. Ano man yung mga struggle mo, mga sacrifices mo, forget all of those things. Kasi bakit? Kasi may new opportunity ng binubuksan ng Diyos sa iyong buhay. Yung past success mo can become your enemy kung hindi mo bibitawan. Kasi may bagong success na paparating sa buhay mo. May bagong promotion na paparating. Eh kung lagi ka nakakapit doon sa old and past success and past promotion of your life, tendency niyan, matatali ka doon. Kaya nga po si Zacchaeus, ano po ang ginawa natin? At that right spot, Jesus will make an invitation to an opportunity. Amen? When you are on the right spot, He will make sure, Jesus will make sure that He will give you an invitation for an opportunity. Okay? Ano ba yung opportunity na gusto ni Lord na maranasan ni Zacchaeus? Yung maranasan niyang sabi ni Jesus, I will stay in your house. Amen? That's an opportunity. Diba? Yung sasamahan ka ng Panginoon doon sa bahay mo. Amen? Pangalawa sabi ni Jesus, I will dine with you. Kakain ako kasabay mo. Amen? Ibig sabihin, magbabanding kayo ni Lord. Diba? That's an opportunity. Diba? So a personal encounter is the beginning of a personal relationship with Jesus. And when you are at the right spot, ito pang pangalawa, expect people's criticism. Hindi dahil nasa right spot ka, free ka dun sa mga criticism ng mga tao. Amen? Usually, habang ginagawa mo ang vision, feeling mo, lahat ng tao susuportahan ka, maniniwala sa iyo, may papalakpakan ka, i-motivate ka, i-encourage ka. No, hindi po lahat ganon. Okay? Dahil sabi po sa verse 7, Luke chapter 19 verse 7, all the people saw this and began to complain, Jesus is staying with a sinner. Di ba? Alam po kasi nila, si Zacchaeus, sabi nga po, chief tax collector. So si Zacchaeus po, yung mga critic niya, he tried to criticize his position and his past, tinatawag nating
possession. Saan galing yung pera ng taong yan, di ba? Galing yan sa nakaw, galing yan sa pandaraya, galing yan sa corruption, di ba? As chief tax collector, sabi nga po, Zacchaeus was considered as the most notorious sinner. Kaya nga po pag tax collector ka during that time, ang mga Pharisees and Sadducees hindi lalapit para makipag-usap sa iyo. Kasi ang tingin nila sa iyo, notorious sinner ka, makasalanan ka sobra-sobra. Amen? Pangalawa, ang tingin sa iyo ng taong bayan, you were considered as a traitor to the nation. Bakit? Biro mo, pinaglilingkuran mo yung nanakop sa bansa natin, di ba? Tapos ikaw pa yung tawag dito, kumukubra ng sobra-sobrang tax sa mga tao natin, di ba? Pinapatungan mo pa yung dating may patong na, di ba? That's why Jesus, sabi nga po, habang kinikriticize nila si Zacchaeus, isa lang sinabi ng Panginoon, Jesus came not for the righteous but for the sinners. He came to seek and save the lost. Amen? At ano po maunawaan po natin? Pangatlo, sabi dito, bakit mahalaga ang right spot? Because right spot brings strong conviction for transformation. Ulitin ko po, right spot brings strong conviction for transformation. Luke chapter 19 verse 8. But Zacchaeus stood and said to the Lord, I will give half of my possessions to the poor, and if I cheated anyone, I will pay back 4 times more. Ano sabi niya? Sabi ni Zacchaeus, Lord, kung meron man po akong nadaya, 4 na beses kong ibabalik sa kanila yung pandarayang ginawa ko sa kanila. Amen? At yung kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mga dukha. Anong tawag po doon? Ito yung tinatawag nating genuine repentance. Si Zacchaeus, nagkaroon po siya ng genuine repentance mula doon sa tinatawag nating corrupted kind of life. Amen? Yung corrupt lifestyle niya. Okay? Yung corrupt living niya. Ito yung binago ng Panginoon. From a lover of money to becoming a generous giver. Amen? Imagine mo, dati ang mahal na mahal ni Zacchaeus, puro pera lang. Amen? Wala siyang ibang minahal sa buhay niya kundi pera lang. Amen? So para sa kanya, puwera si Lord basta may pera. Di ba? Pero ngayon po, nabago. Nang magkaroon siya ng personal encounter sa Panginoon, mas mahalaga si Lord kaysa sa pera. Amen? Kaya nga sabi niya, I'm willing, Lord, to give half of my possessions to the poor. Yung kalahati ng kayamanan ko, pag pinag-usapan yung kalahati ng kayamanan ni Zacchaeus, milyon-milyon ang pinag-uusapan doon, hindi libo-libo lang. Amen? So, hindi ganun kadali pakawalan yung milyon-milyon. Di ba? Pero ano po makikita natin, mas mahal ni Zacchaeus si Lord kaysa sa pera nung ma-encounter niya ang Panginoon. Pangalawa, from being a cheater, ano nangyari? He became a good repayer. Amen? Na si Zacchaeus, dating mandaraya, ngayon ano nangyari? Yung mga sinumba niya, yung mga dinaya niya, sabi niya, Lord, babayaran ko sila. May interest. 4 times. Sabi niya, okay? Kung kinuha ko sa kanila, isa lang. Okay? May 3 pa akong additional na ibibigay. So, ibig sabihin, 4 times, ibabalik ko sa kanila yung nadaya ko. Amen? Ano pong maunawaan po natin? You see, true repentance is not just admitting your sin. Marami po kasing tao, amin lang na amin ng kasalanan, pero hindi naman binabago yung maling ginagawa. Ang susi po kasi ng tunay na repentance is this. You don't just admit sin, but you must have a restitution. Pag sinabi nating restitution, it is what we call an act of correcting the wrong that you have done. Amen? Ano yung mga bagay na ginawa mong mali sa buhay? Ang tanong, kinokorek mo ba yan? Ang tawag dyan, restitution. Ang tawag dyan, true repentance. Yung prodigal son, di ba, sabi niya, nakita ko ang pagkakamali ko, okay? Nilapastangan ko ang tatay ko, kaya ako naghihirap ng ganito sa buhay. Ano sabi niya, babalik ako sa bahay ng tatay ko, hihingi ako ng tawad. Sasabihin ko sa kanya, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na ako karapat dapat maging alipin mo, maging anak mo, turing mo na lang ako bilang isang iyong alipin. Amen? Anong maunawaan po natin? Ang idea is this, when you repent, ang next na kasunod niyan dapat, para magkaroon ka ng transformation, bumalik ka kay Lord. Amen? Maraming tao, inamin ng kasalanan, pero ang tanong, bumalik ka ba kay Lord o lumayo ka lalo kay Lord? Diba? Kasi ibang katirang ganito nagkasala ako, wala na ako mukhang iharap kay Lord, lalayo na lang ako, magpapakalayo-layo ako. Di, ang tendency niyan, hindi ka nag-repent. Bakit? Ang repentance kasi bumabalik ka kay Lord alam mo ba si Judas bakit nagbigti? Kasi pagkatapos niyang mag-confess ng kasalanan, anong ginawa niya? Nagpakalayo-layo siya kay Lord. Amen? Nagpakain siya doon sa guilty feelings, di ba? Sa condemnation. So what happened? Nag-commit ng suicide, di ba? Pero tayo po hindi na kailangan mag-commit ng suicide kasi si God,
The moment you repent from your sin, He's willing to accept you, to forgive you, and to cleanse you from all unrighteousness. Yun ang Diyos natin. Sabi nga sa Bible, He can erase every sin that you've committed. Amen? Ganon si Lord. Pag pinatawad ka niya, binubura niya. Pag binura ni Lord, wala nang sasabihin sa'yo si Lord pagdating sa iyong nakaraan. Hindi ka na niya kailangan pang sisihin. Bakit? Kasi nga pinatawad ka na ng Panginoon binura na yung kasalanan mo Ibig sabihin, when we have a right spot, sabi nga po, when you have a right spot in your life, ano po maunawaan po natin? Tatlong nagiging epekto nito First, there will be cleansing of sin. Amen? Pangalawa, there will be true repentance or what we call the renewing of the mind. Pangatlo, there will be a genuine transformation. Hindi yung temporary transformation lang. Yung nagbago ka po, only good for 1 week or 1 month lang. Pag sinabi natin true and genuine transformation, nagbago ka, lumipas ang ilang taon, nagbago ka talaga. Amen? Parang ako dati, adik ako di ba? Lulong ako sa bisyo, lulong ako sa sugal, di ba? Lulong ako sa iba-ibang mga klase ng mga bagay na hindi kalooban ni Lord, di ba? That was, nangyari yon nung hindi ko pa tinatanggap ang Panginoon. But when I received Jesus, noong 1983 up to the present, imagine mo, 1983 up to the present, yung dating ginagawa ko, hindi ko na binalikan. Amen? Yung dating buhay ko, nalulung ako sa droga, lulung ako sa anak, lulung ako sa babae, lulung ako sa sugal. Lahat ng yun, inalisan ko. Bakit? Kasi gusto ko permanent transformation. Ayoko ng temporary transformation. Kasi pag temporary transformation lang, kapatid, later on makikita mo sarili mo, lubog ka na naman uli sa kasalanan, lubog ka na naman uli sa utang, lubog ka na naman uli sa bisyo. Bakit? Kasi temporary lang Ang genuine repentance may tinatawag na permanent transformation. Panghuli, sabi po dito, right spot. Bakit mahalaga ang right spot? Right spot opens the door of salvation and freedom. Amen? Nagbubukas ito ng pintuan ng kaligtasan at kalayaan sa ating buhay. Sabi sa Luke chapter 19 verse 9, Jesus said to him, salvation has come to this house today because this man also belongs to the family of Abraham. Ano sinasabi ng Panginoon? Pagkatapos sabihin ni Zacchaeus, Lord, I'm willing to give half of my possession to the poor and half of my wealth, Panginoon, yung natitirang kalahati, babayaran ko lahat ng mga dinaya ko. Sabi ng Panginoon, salvation has come to this house. Jesus acknowledged Zacchaeus' faith. Bakit? Si Zacchaeus po is the son of Abraham, not just by position, but also by action. Amen? Kung ibig sabihin ng idea po dito, yung totoong repentance na nangyari kay Zacchaeus, naging dahilan yun para patunayan niya kay Lord na, Lord, hindi mo lang ako anak by declaration, anak mo ako by action. Amen? Naging anak mo ako dahil ginawa ko yung dapat, Panginoon, para sa tunay na anak ng Diyos. Ano ba yung ginawa mong tunay na dapat para sa tunay na anak ng Lord? Yung bang ginagawa mo kung anong ginagawa ng Panginoon. Amen? Yung bang inaayos mo ang buhay mo kung papaanong dapat itong expectation sa iyo ng Panginoon. Ang tawag sa iyo, tunay kang anak ng Diyos. Hindi ka anak ng Diyos na dahil tinubos ka lang ni Lord tapos walang nagbago sa buhay mo. Ang tawag doon, tinanggap mo lang kaligtasan pero wala kang transformation. Amen? Ang purpose ng kaligtasan is for you to transform life. Amen? Ang sabi sa Bible, if any man be in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Yung old life mo, dapat mawala yan, mamatay yan, pag tinanggap mo ang Panginoon. Amen? Hindi ka magbabago ng buhay para maligtas. Ligtas ka na Magbabago ka ng buhay para patunayan sa lahat kung ano ang epekto at resulta ng kaligtasan sa buhay mo. Amen? At maunawaan po natin, after this, Zacchaeus become an agent of change to his environment. Dati nakita na itong taon to mukhang pera to Itong taon na to umiikot sa pera ang buhay. But now nakita nila, nagbago talaga. For Zacchaeus, his personal relationship with Jesus is more important than his position and his possession. He can give away all his possession because now Zacchaeus have a real possession. Sino yung real possession niya? Si Jesus Christ. Amen? Zacchaeus have a true possession and true position that can never be taken away from him by any critic. Ito po yung maunawaan po natin. Kung dati hinuhusgahan siya ng maraming tao dahil mandaraya siya, dahil mukhang pera siya, amen? But now, ang mga tao nagpupuri sa Diyos dahil sa buhay ni Zacchaeus na binago ng Panginoon. Kapatid, ngayong araw na to, naniniwala ka ba maraming Zacchaeus ang nag-aantay lang na ilapit mo sila sa Panginoon? Amen? There are Zacchaeus right now waiting for you to bring them to the right spot.
Amen? At itong mga Zacchaeus na ito, nag-aantay lang silang imbitahin mo sila. Amen? Never get tired of inviting people to Christ. Always remember God, always reward your inviting effort. Kaya nga po every Sunday, bakit ka nag-i-invite? Kasi alam mo kapatid, hindi mo alam na isa pala dyan sa ini-invite mo is the future Zacchaeus na matatawag po natin magiging agent of change. And by the way, si Zacchaeus po, according to tradition, siya po si Matthias. Amen? Yung dito, yung pumalit kay Judas, di ba? Di ba, nagbibigti si Judas. So, namili po sila ng 2 disciple mula doon sa karamihan. At yung Matthias na yon, sabi po sa tradition, siya po si Zacchaeus. Amen? At sa buhay po natin, ito yung challenge ng Panginoon. God wants to reward your inviting effort. That's why you need to bring the lost to Jesus. Bakit? Because bringing the lost to Jesus is worth the effort. Amen? Position and possession cannot satisfy us. Only Jesus can satisfy us. And the only key para magkaroon ka ng satisfying life, be at the right spot. Kapatid, ngayong araw na ito, ang hamon sa iyo ng Panginoon is this. Maybe you have position and you have possession, but you don't have peace in your life. You don't have a satisfying life. Yung para sa iyo, dami mo pero parang may kulang. Amen? Kasi hindi kaya punuan ng pera o posisyon sa buhay ang vacuum ng iyong puso. Yung puso mo na yan, it only belongs to Jesus. At kung sino man ang makapagpupuno ng puso na yan, sa only Jesus. Kapatid, ngayong araw na ito, sinasabi ko ito hindi para magbago ka ng religion. Sinasabi ko ito para sabihin sa iyo na ang tanging kaligtasan ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi sa Bible, Jesus came to seek and save the lost. Just like Zacchaeus, he was lost. Amen? But Jesus saved him. Ngayong araw nito, gusto rin ng Panginoon, maramdaman mo yung kaligtasan galing kay Jesus. And if you really want to have a personal encounter with Jesus, why not invite Him to come into your life and accept Him as Lord and Savior of your life? All you have to do is to surrender your life to Jesus. At sumabay ka sa panalangin na ito, you're right now, parang si Zacchaeus na nangangailangan ng tunay na right spot sa iyong buhay for you to encounter Jesus. Pwede kang sumabay sa panalangin ito, sabi mong prayer na ito mula sa iyong puso, Panginoong Jesus, sa oras po ito. Binubuksan ko po sa iyo ang aking puso. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nagpapasalamat po ako nung ako'y makasalanan pa. Ikaw ay namatay para sa akin. Ibinuwis mo ang iyong buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang ako'y magtamo ng kalayaan, kaligtasan, at tunay na katagumpayan sa aking buhay. Ngayong araw na ito, ipinapahayag ng aking labi at sumasampalataya ako sa aking puso na si Jesus ay namatay at muling nabuhay upang ako'y magkaroon ng buhay walang hanggan. Ngayong araw na ito, idinideklara ko si Jesus ang aking Panginoon, si Jesus ang aking Diyos, si Jesus ang aking tagapagligtas, si Jesus ang dakila ng mga gagawin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapag ito'y pinag-pray mo ang ganong klase ng panalangin, congratulations dahil ngayong araw na ito, nakatitiyak ako kapatid, na yung buhay na walang hanggan at kapayapang galing kay Jesus ay lalalo sa iyong buhay. Kaya ngayong araw na ito, congratulations, ikaw ay tunay na anak na ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, tagapagmana ka ng kaharian ng kalalikan. Congratulations po sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoon. And if this is your first time na makilala at tanggapin ng Panginoon, pwede bang i-type mo sa comment box ang salitang I receive Jesus now. Amen? Because God wants you to experience yung greater glory of God sa iyong buhay. At sabi ko nga po kapatid, kung if this is your first time at mayroon kang paglilinaw, may mga katanungan ka, may prayer, gusto mong ipanalangin ka o i-counsel ka o meron kang taong gustong makausap kung paano maipaliwanag kung paano magsisimula ng bagong buhay kay Kristo, you can call us. After this, i-show po namin sa live stream yung aming po mga personal contact number. Ako po si Pastor Abel at ang aking ibahay si Pastor Evelyn ko. So you can contact us anytime. And huwag po kayong mahiya. We want to reach you. We want to express the love of God sa inyo po. Tayo po lahat ay nangako sa ating pong komunyon. So muli ginumulita po natin
ang kadakilaan ng sakripisyong inialay ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo upang ang bawat isa po sa atin magkaroon ng katubusan, kalayaan, kagalingan, at patuloy na maranasan po natin yung benepisyo ng dugo ni Jesus sa ating pong buhay. So tayo po ay, kung kayo po ay nakapaghanda na, so i-ready po natin yung ating mga grape juice at yung ating pong mga biscuits or yung ating mga tinapay para sa ating pong communion service sa araw pong ito. Tayo pong lahat ay dumulog sa presensya ng ating Panginoon. Ang sabi po sa banal na kasulatan, noong gabing bago ipagkanalo ang Panginoong Hesus, siya'y dumampot ng tinapay, matapos magpasalamat ay hinati-hati yun at sinabi, ito ang aking katawan ay binibigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ngayon din naman matapos magapunan ay kinuha ang saro at sinabi, ang sarong ito ang siyang bagong tipan ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tandaan po natin sino mang kumain sa tinapay at uminom sa saro ng Panginoon nang di kumikilala sa katawan at dugo ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit marami sa atin mga hina at masasaktin at marami na rin ang nangamatay na. Subalit kung sisiyasatin natin ang ating sarili, tayo hindi hahatulan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa araw na ito, dahil sa iyong katawan na nabubog doon sa krus ng Kalbaryo, ang aming mga sugat, ang aming mga karamdaman, ang aming mga kahinaan, O Diyos, ay pinagaling mo na dahil sa dugo ni Jesus na tumingis doon sa kanyang lupang katawan. At salamat, Panginoon, pinalaya mo kami sa lahat ng uwi ng sumpa ng kautusan. At salamat, O Diyos, sapagkat sa araw na ito, muli makakabahagi po kami sa katawan at dugo ng aming Panginoon. Muli, O Diyos, salamat. Iniaalay po namin ang aming mga sarili sa iyo at bayaan mo na ang katawan mo, O Diyos, ang patuloy na maghilom ng aming mga buhay, ng aming mga sugat, ng aming mga karamdaman. Idinideklara namin ang kapangyarihan ng dugo at katawan ng aming Panginoon sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin kanin ang tinapay. Muli ka, Panginoon. Muli, O Diyos, ang saro na ito na siyang sumisimbolo sa iyong dugo ay tinatanggap po namin sa aming mga lupang katawan at ininideklara po namin sa kapangyarihan ng dugo ng aming Panginoon. Bawat sakit at karamdaman ay wala nang kapangyarihang makapasok, manahan at manatili sa aming mga lupang katawan. Tinatanggap namin ang benepisyo ng dugo ni Jesus mula ulo hanggang talampakan. Binabalot kami ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin inumin sa Okay, so ngayong araw po ito, sino po sa atin na napagpala ng mensahe ng Panginoon? I do believe lahat po tayo binless na ng Panginoon mula sa mensahe, pinalaya ka na ng Panginoon, and it's time na yung freedom mo gamitin mo para ikaw naman ang magpala sa Panginoon. Naniniwala ka ba? Sabi nga po natin kanina, ang isang taong generous, kaya siya generous kasi may dream, is willing to invest for the dream. Amen? Yung money mo is seed for the future. Amen? Seed yan ay tinatanim sa kingdom of God. At ang isang tao kapag very generous, kapag ibig sabihin niya, kapag ikaw ay panabigay, ay nagtatanim ka, isa lang ang dahilan, malinaw sa iyo ang dream na ibinigay ng Diyos para sa iyo. So sa araw ito, kung gusto mong pagpalain ng Panginoon right now, whatever kind of giving that you can give, tithes, offering, love gift, pledges, any kind of giving, ibigay po natin. And mamaya po ipa-flash po namin sa screen ng bank account at yung Gmail, yung Gcash po ng ating pong gawain. So you can send through online, yung banking, yung ating pong mga kaloob sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for your goodness. Salamat po na bawat isa ngayon na magbibigay, alam po namin, O God, from the generous heart that they have right now, Lord, hayaan mo, Panginoon, ma-reveal sa kanila, sa kanilang pagbibigay, yung totoong panaginip at pangarap nila sa kanilang buhay at maabot po nila ang mga pangarap nito, O Diyos. Maraming pong salamat. We bless you and we honor you. We bring you all the glory, the honor, O God,
Pangako mo, Panginoon, kung kami magbibigay ng aming ikapo at mga handog, Lord, sa asawahin mo ang aming mga nanakman, bubuksan mo ang pintuan at durumawan ng kalangitan na walang sukat, silid na kalalagyan. Right now, we open the floodgates of heaven and releasing, O God, the unstoppable blessing of God sa kanilang mga buhay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. So, again, kung tayo po ay muli napagpala ng Panginoon, ngayon pong araw na ito, pwede po ba natin picturean yung ating mga pamilya, yung mga kasama natin ganoon, at isend po natin ito sa ating mga network leader. Okay, wag po natin i-delay ha, na isend. Pagkatapos mong manood, picturean mo na kagad, isend po na kagad, para po, this will serve po yung para po sa attendance record po or purposes ng ating pong gawain. And also, sa lahat po ng nais maging pagpapala sa gawain ng Panginoon, kung meron po tayong tinatawag na 9 o'clock, 9:30 service ng umaga, meron din po tayong pangalawang service yung 3 o'clock. So, kung hindi po nakapanood, kung kasama po sa bahay, pwede mo siyang kayain. Meron pang 3 o'clock service, you can invite people. Huwag po tayo ng watch party and invite our friends. Ilan po ang mga kaibigan, ang mga relatives mo, ang mga kasambahay mo, mga kapitbahay mo, and let's declare the goodness of God sa kanila through sending kung tinatawag po natin ang live streaming na. Okay, ngayong araw po dito, lahat po tayo, naniniwala tayo na as we do this, naniniwala po tayo that we can recover them all. Amen? So, i-recover po natin yung mga lost soul kasi yun ang mission natin. Why we are here? Tayo po ay kagaya na tayo po yung mission kagaya sa Panginoon. We come to seek and save the lost. This is Pastor Albert Lo, bumabati po sa atin ang isang mapagpalang tanghali at ngayong araw po ito, lagi niyong tandaan, kay Kristo, tayo'y may tagumpay. Magpalain po ng Diyos ang bawat isa sa atin, and I release the blessing of the Father, the Son, and the Holy Spirit in your life. In Jesus' name we pray. At po, sabi na, Amen and Amen. God bless you po.